May mga usaping pangkalusugan na dapat talakayin ng tama, malinaw, at may malasakit. Nandito tayo para gawin yun. Pogscast. Let's talk, Pinay. Ito ang Pogscast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Maraming mga Pilipina ang naniniwala na okay lang malakas na regla kasi nilalabas nito ang dumi mula sa loob. Pero kailan nga ba ito nagiging hindi na normal at nagiging sanhi ng mayuma? So kung ikaw o ang mahal mo sa buhay nakakaranas ng ganitong kondisyon, pues samahan mo kami sa episode na ito upang ikaw ay maliwanagan. Magandang araw! Ako si Dr. Angel Tan Espiritu, si Doc Angel, ang inyong Pogscaster ngayong episode na ito. Para malinaw ang ating usapan tungkol sa myoma uteri or tinatawag nating uterine fibroids, kasama natin ang mga kaibigan natin mula sa Philippine Society for Reproductive Medicine. Si Dr. Michelle Gamboa, si Dr. Tess Barrientos, at si Dr. Dada Ranyola Nisperos. Mga friends, maraming salamat at sinamahan niyo kami ngayon. Thank you po. Of course naman. Simulan natin ngayon sa basics, no? Ano nga ba ang myoma uteri? Okay, so ang myoma uteri ay isang non-cancerous na bukol na common ito sa mga babae na pwede siyang maging kasing liit ng butil ng munggo or pwede ring maging kasing laki ng pakwan sa mga malalalang kaso. So ito ay nagsisimula sa muscle ng matres. So, maraming uri ang myoma, no? Pwede siyang intramural myoma kung saan nakalocate ito sa lining o sa muscle ng matres. Kung submucous myoma naman po, ito ay nasa loob ng lining ng matres. At kung subserous myoma, ito ay nasa labas naman po ng matres. So, depende kung nasaan ang lokasyon, doon po tayo nagde-depend kung ano yung magiging simptomas ng pasyente. Okay. So, iba-ibang pasyente, iba-ibang nararamdaman, Yes and po. iba-iba yung location. Yes, Ma'am Angel. So, actually, speaking of patients, we have here a patient na maaari nating pakinggan ng kanyang storya. Siya ay si Maria, isa siyang 38-year-old working mom. Akala ko normal lang yung sobrang lakas ng regla ko. Minsan, umaabot ng 8 hanggang 10 araw. At palagi akong natatagusan. Pakiramdam ko, lagi akong pagod at minsan nahihilo. Hanggang sa nagpa-check up ako sa OB-GYN. Doon nalaman na may myoma pala ako. Marami ang tulad ni Maria na hindi agad napapansin ang simptomas dahil iniisip nila normal lang ito. Tama po. So, kailan ba dapat mag-alala ang isang babae? Yes. So, may mga sintomas no, na sanhi ng myoma na dapat ikonsulta sa doktor. Isa rito, yung labis na pagdurugo, no, na minsan kailangan magpalit ng napkin kada oras or minsan kailangan gumamit ng diaper. Isa pa ay yung mahabang pagreregla, minsan umaabot ng more than a week, no, na pagreregla, or sumusobra siya dun sa nakagisnan niyang number of days ng menses. Isa pa ay yung tinatawag na parang pelvic pain, no, or yung pressure sa puson or pagsakit sa ibabang parte ng tiyan or minsan pati yung balakang. Isa pang sintomas yung nakakapangbukol or yung halatang biglang paglaki ng, not really bigla, but yung paglaki ng puson, no? At hindi rin dapat ipawalang bahala kasi common din yung sintomas ng madalas na pag-ihi at paghirap sa pagdumi or pagtitibi. At ito ay sanhi ng malalaking myoma na dumidiin sa either sa pantog or sa malaking bituka, no? And yun, importante din yung sintomas ng madaling pagkapagod, no? Or nahihilo, yung iba sumasakit yung ulo, or namumutla, or nagiging anemic. And syempre, last but not the least, no, isa pang dapat ikinukonsulta sa doktor is kung merong myoma at nahihirapang magbuntis. Dami pala, no? So, dapat hindi binabaliwala yung ganitong sintomas. Yes. Kasi nakikita ko minsan yung ibang pasyente, ang lakas magregla, pero sanay na sila. So, akala nila normal lang yun. So, Yes. binabaliwala nila.
Which brings me, no, ano ba yung dahilan? Bakit nagkakamayoma? Well, actually, yung exact reason no, ng sanhi ng myoma ay hindi pa talaga natin alam. No? Pero may factor din dito yung family history. Hereditary po. Kung halimbawa ang iyong magulang ay ang iyong nanay ay meron o kapatid, posibleng pwede ka rin magkaroon po. No? Isa sa mga consideration din, no, kung halimbawa ay lifestyle factor, masyado kang stress, o ang diet mo, no? Yeah, diet. Yes, laging diet ang pinag-uusapan natin. Isa rin to sa mga pwedeng maging rason ng pagkakaroon ng myoma. Bukod dito, karaniwang nakikita ang myoma sa edad na 30 to 50 years old, no? So, of course, no, excessive estrogen or progesterone, yung hormonal factor, isa rin po yan sa mga nagiging dahilan ng pagkakaroon ng myoma, Ma'am Angel. So, yun, malaking role pala ng lifestyle, no? Yes. So, paano ba natin nadidetect tong myoma? Okay. So, pwede tayong makadetect ng myoma. Halimbawa, pag kumonsulta yung pasyente, makakapa natin. Minsan, pag talagang malaki yung myoma, sa abdomen pa lang, pag in-examine mo, kapa na siya. Kasi nga, malaki yung matres niya. Minsan, para siyang nagbubuntis ng 4 hanggang 5 buwan or pwedeng mas malaki pa doon. Now, pag inay-in natin yung patient, nakakapa natin yung myoma kung gaano talaga siya kalaki. So, another one is, of course, very common naman yung ultrasound. Minsan nga, dumadating na sa atin yung Meron pasyente, ng may dala result. ng ultrasound Yes. So, pwedeng transvaginal ultrasound o kung talagang malaki, transabdominal ultrasound. And doon sa mga kasong yung medyo talagang complicated cases nating tinatawag, pwede tayong mag-request ng MRI. So, I think important din talaga na magpa-check up sila, no? Kahit Yes. maaari siguro kahit walang nararamdaman, regular check up. Ito siguro yung tanong ng marami, ano? Paano ito ginagamot? Yes, so yung treatment no for myoma depende yan no, depende sa nararamdaman ng pasyente, depende sa sintomas na meron siya. So para dun sa mga kababaihan na may myoma pero wala silang sintomas no, meaning nakita lang sa ultrasound na may myoma, pwedeng watchful waiting lang siya. Observe So, lang, ibig ano, sabihin, wala observe lang gagawin. natin, monitor lang. Hindi kailangan operahan agad. Hindi kailangan operahan agad. So, importante na magpa-consulta lagi sa kanyang OB-GYN ni doctor no, regularly. Pangalawa, merong mga gamot no, or medications, pwede yung iniinom, pwede siyang yung mga ini-inject, na pwede ring makakontrol ng labis na pagbi-bleed or yung pain ng patient, no? So, important din na manote natin, no, that yung mga babae na nagkakaroon ng anemia or yung mababa yung pula ng dugo, dapat din nabibigyan sila ng mga iron supplements. At yung pangatlo, no, would be yung, meron kasi mga tinatawag na minimally invasive procedures. No? So ano yung mga yon? Ito yung mga pamamaraan kung saan hindi kailangang sumailalim ng pasyente sa malaking operasyon para matanggal or lumiit yung myoma. I can give 2 examples, no. Yung una, yung uterine artery embolization. So medyo medyo technical, no. But ang ibig lang sabihin nun is merong parang tinuturok, no, na maliit na particles na pwede siyang kasing liit ng butil ng buhangin, no. At yon ay ginagawa para maharang yung daloy ng dugo, no, para yung myoma lumiit siya or mapatay, no. Meron ding tinatawag na HIFU. I'm sure para sa mga nakikinig, narinig nyo na yon, no, yung HIFU, yung high intensity focused ultrasound, na yun naman isang makabagong pamamaraan kung saan gumagamit ng ultrasound energy, no, sa pagpatay, no, or pagpapaliit ng myoma. So, iba-iba ang mga pamamaraan, pero lahat ng mga nabanggit ko ay yung mga hindi kinakailangan ng operasyon. Conservative. Madagdag ko lang, Ma'am Angel, no? So, kung halimbawa hindi kinaya ng conservative at talagang kailangang operahan, so marami rin tayong paraan, no? Depende doon sa sinabi ni Doc Dada na location. Kung halimbawa sa mucus, yung klase ng myoma, nandun kasi siya sa lining. So, ang approach natin iba. Ito yung tinatawag nating hysteroscopy.
No, pag hysteroscopy, ang daan po nun ay sa puwerta. No, makikita natin yung loob ng matres at kung nasaan yung submucous myoma, pwede na rin po itong kayurin at the same time. Now, pag naman po ang lokasyon ng myoma ay towards yung palabas na po, yung intramural, papuntang subserous, no, pwede po siyang either yung minimally invasive gynecologic surgery na tinatawag natin, yung laparoscopy, and or yung robotic surgery. Pwede po yon para maliliit lang po yung butas, matatanggal na rin po yung myoma. No? So, linawin natin sa mga audience, no? So, may hiwa pa rin yung laparoscopy. Meron pero po. maliliit. Maliliit. Compared dun sa Yes. open na surgery. Pero Ma'am Angel, kasi hindi lahat available yung laparoscopy na yung procedure, hindi lahat ng mga ospital merong machine, at saka especially yung sa robotic surgery. So kung talagang kailangan at hindi available yung mga ganito, pwede pa rin naman yung open surgery, especially doon sa mga mahihirap na lokasyon ng myoma. Pwede pa rin naman po yung open laparotomy. Okay, so, pero anong tatanggalin? Yung pinaka-myoma lang ba? O minsan kasi meron ako naririnig, tinatanggal din yung uterus. Opo. So, kung halimbawa, depende, kung ang babae ay gusto pang magbuntis, conservative po tayo, iiwan natin ang matres, ang tatanggalin lang po natin is yung myoma. Ang tawag po doon ay myomectomy. Now, kung halimbawa naman ang isang babae, may edad na kumpleto niya na yung pamilya niya, ayaw niya nang magbuntis, at talagang heavy yung bleeding, may pressure symptoms, kagaya nung in-explain ni Dr. Tess, pwede na po nating tanggalin yung matres or hysterectomy po ang tawag doon. Hingin ko lang yung opinion niyo, no? Kasi minsan may nakikita tayo, bata pa gusto pa rin magbuntis, pero minsan nakita natin, tinanggalan na siya ng uterus ng doktor niya kasi sobra daw laki ng myoma. So, meron ba tayong mga parang cut-off na size na sasabihin natin, ay wala ka ng chance na tatanggalin ko na uterus mo? What we can do pag halimbawa yung mga ganyang gusto pang magbuntis, bata pa, pwede po nating bigyan ng combination gamot. So, yung ini-inject natin, ang tawag natin is GnRH para po i-shrink muna yung myoma bago po tatanggalin yung myoma or magmamyomectomy. Yun po, ibinibigay, pwede pong once a month, pwede pong may every 3 months or every 6 months, para lang po hindi masyadong malaki yung defect pag tinanggal natin yung myoma, masave yung matres niya. Opo. So, pero itong mga gamot ba na to, permanent ba sila? Kaya ba nilang mawala yung myoma? Hindi po. Usually, ano lang po siya temporary. Kumbaga, binibigay lang natin siya para lang i-shrink yung myoma, and the moment na we stop yung injection, pwede po siyang bumalik ulit. So, kumbaga, parang bridging lang po siya. So, I think mahalagang malaman to ng mga nakikinig sa atin, no, na hindi nawawala ang myoma sa gamot, no? Pero pang-adjunct siya sa surgery. Pwede siyang bumalik. So, medyo yun nga, mabigat yung pakinggan ng surgery, lalo na kung gusto mo magbuntis. Kaya, I think it's good na may alternatives, no? Meron tayong ways to conserve the uterus. So, tanong ko nga, no, nakaka-apekto ba to sa pagbubuntis? Depende, no? Depende sa location, Ma'am Angel, kung nasaan po ang myoma, ang lokasyon ng myoma. Kung submucous siya at nandun siya sa lining, no, posibleng maka-apekto ito sa pagbubuntis. Kaya po may mga minimally invasive procedures na pwede po tayong gawin, katulad na sinabi ni Dr. Mitch, no, para ma-preserve natin, no, at matry nating matulungan ng pasyente na mapabuntis sila. So, may after ng pag-asa removal. naman. May pag-asa po. And to add lang to that, no, at kahit na hindi lang yung mga submucous myoma o yung mga nasa loob ng cavity ng matres, minsan kahit yung may mga intramural myoma o yung mga nasa muscle ng matres, pwede pa rin siyang magdulot ng pagpahirap sa pagbuntis ng isang babae. Paano yun? Kasi usually pag malaki yung myoma, pwede niyang mabago yung hugis, no, ng cavity ng matres. That's one. Pangalawa, pwede din na yung daloy ng dugo papunta doon sa lining ng matres ay naapektuhan, kaya pwede rin siyang hindi magbuntis. At pangatlo, pwedeng maharangan o maipit, no, yung tinatawag na fallopian tubes. At pwede maging sanhi yun para yung, nadidistort. So pwede maging sanhi yun para hindi magkita yung sperm at yung egg.
So, ang sinasabi natin, yung myoma can affect the person's fertility o kakayahan niya magbuntis, no? Pero meron ba mga kakababaihan na nabubuntis kahit may myoma? Yung kahit wala kang gagawin, mabubuntis sila kahit may myoma sila? Yes, meron po, Ma'am Angel. Yes. May mga babae na nabubuntis kahit na meron silang myoma, no? Pero kung nabuntis sila, posible ba itong magdulot ng komplikasyon during the pregnancy? Yes, opo. Pwede pong magkaroon ng complication during the pregnancy, no, ng isang babae na nabuntis na may myoma. Ang isang common na nararamdaman o nararanasan ng mga babaeng may myoma is yung pain during pregnancy. And usually, nangyayari yon sa una or pangalawang trimester of pregnancy. Pero, mas common na ito ay nawawala lang ng kusa or minsan pwede naman na inuman lang ng mga simpleng pain reliever. Yung no? safe sa pregnant, di ba? Yes, Kasi of hindi mo course. naman siya pwede operahan during Yes. Madugo siya. Yes. Tama. Dagdag ko na rin, Ma'am Angel, no? Yung sinabi ni Tess, ito nangyayari during pregnancy. Pwedeng nagde-degenerate yung myoma, nagkukos ng pain, no? Yun ang dahilan ng pain. Yes. Pagkapanganak naman, pwede pa rin siyang magkaroon ng komplikasyon. Kasi, di ba, after ng panganganak natin, kinakailangan paglabas ng baby at paglabas ng inunan, kailangan yung matres natin ay mag-contract para ma-prevent yung tinatawag nating postpartum hemorrhage, no? Ang problema, pag may myoma, yung matres nating mga babae, nahihirapan siyang mag-contract. No, kaya doon nagkakaroon ng komplikasyon, nag-aatony, no, hindi nagko-contract maigi yung matres at dinudugo yung mga babae. Kakapanganak. So, pwede rin yung myoma ba? Para kung sobrang laki, pwede niyang maharangan yung kung saan dadaan yung baby, di ba? Isa pa din yun. Kaya pwede din mangyari na sa halip na Macesarean. makapag-deliver ng normal yung isang babae, cesarean section siya. So, maliban dun sa mga nabanggit na, no, meron pa bang ibang komplikasyon ng pregnancy ang dulot ng myoma? Posible din, Ma'am Angel, no, na magdulot ito ng preterm delivery, no? Or pwede rin siya, dahil nasabi na kanina ni Dr. Tess, no, about sa malpresentation, pwedeng mauna ang puwet kesa sa ulo dahil kasi nakaharang, nakaharang ang myoma. Or problema or some abnormality sa inunan, no, sa placenta natin, no? Pwedeng placental abruptio, that is also can be a factor, no, and a risk during delivery. Minsan kasi may mga pasyente nagtatanong, Dok, pag nanganak ba ako, pwede niyong, cesarean ako, pwede niyo na ba tanggalin yung Sabay na. myoma ko para isang, ano na lang, operasyon? Kung halimbawa po ay during the pag kinat nyo po, no, during the surgery at matatamaan ninyo ang myoma, nakaharang po, so posibleng may tanggal nyo na rin po ang myoma at isasabay sa operasyon. Pero hanggang kayang hindi tamaan, pabayaan lang po natin ng myoma dahil pagkatapos nyo pong manganak, ito pong myoma na ito ay liliit din po. Tsaka yun nga, siguro Tapos kung masyadong blood, madugo ang yes, magiging cesarean, madugo no? ang cesarean Tapos, pag tinanggal mo yung myoma. yes, mas madugo. yes, agree. Okay, so, yun, sana maintindihan ng mga tagapakinig natin, no, na ito yung mga ideal na approach sa myoma, lalo na sa pregnancy. Yes. Okay, so, may paraan ba tayo na maiwasan ng ganito, ang magkaroon ng myoma ng isang babae? Well, actually, no, mahirap sabihin na maiwasan, no? Pero pwede natin siyang ma-prevent. No? Tulad ng, as mentioned kanina, isa sa mga risk factors po nito is yung diet at stress. Iwasan natin ng konting pagkain ng mga unhealthy food, no? So, yan yung isa. Tsaka kung kayang i-avoid ang stress, no? Mas maganda. Ang hindi natin mamomodify dito, Ma'am Angel, is yung genes, yung genetics, no? So, kung halimbawa hindi natin talaga kaya, ayusin na lang natin, no? Yung ating lifestyle. Yes. Doon tayo talaga unang magdidepend, no? Para maiwasan natin itong mga sakit na ito tulad ng myoma. Endocrine disruptors, kung kaya nating maiwasan, iwasan talaga natin siya, Ma'am Angel. Tsaka yung meron nga akong nakikitang studies na vitamin D plays a role, no? So, binibigyan na nila ng supplements. Yes. Pero kulang pa ng not enough, evidence yun. So, Pag-aaral. maybe in the future we'll have more evidence regarding Yes. this. Tama. So, marami tayong mga paniniwala na maaring tama o mali, no? So, kung yari tayo yung mga mythbusters ngayon, meron ako mga tatanong sa inyo, to sabihan nyo ako kung Yes. tama o mali, no? Lahat ba ng myoma ay nagiging cancer? Of course, hindi, no? Like I said doon sa una nating ng statements ko kanina, so
mostly it's benign, hindi siya cancer. Very rare na magkaroon ng cancer. At ang tawag natin doon ay yung leiomyosarcoma. So karamihan ng mga myoma, usually benign lang siya. Okay, so yung isa naman, no? Pag nakita mo bang may myoma, kailangan ba talagang tanggalin agad or operahan agad? Yes. So, syempre, hindi rin, no? Hindi, sa sinabi natin kanina, hindi lahat ng myoma ay kailangang tanggalin. Depende yon sa sintomas na nararamdaman nung pasyente. At hindi lahat ng solusyon ay operasyon. Kasi meron ngang mga conservative or mga minimally invasive procedures na tinatawag. Oo, tapos minsan naman sinasabi, kung may myoma ka, hindi ka na pwedeng manganak. Is that So, true? hindi rin po yun. Katulad natin, no, sinabi natin kanina, depende yan sa lokasyon, no, kung nasaan ang myoma. So, maaari ka pa rin magbuntis at maaari ka pa rin, of course, manganak na maayos kahit may myoma uteri ka. Ang galing, ang dami nating natutunan sa ating mga panauhin ngayon, no? Bago tayo magtapos, maaari ba akong makarinig ng closing statement mula sa inyo? Sige, ako na mauna, Ma'am Angel, no? Importante po na tayo ay nagpapakonsulta at dito sa ating pinag-usapan, yan, importante na meron tayong alam at yung tamang kaalaman, no? Huwag tayong maniniwala sa mga sabi-sabi ng kapitbahay, ng kamag-anak. Mas maigi po na tayo ay kumonsulta sa mga doktor. Yes, no, agree din po ako dyan. Yan din po ang aking mensahe sa araw na ito, no. Kailangan din po talaga nating magpakonsulta at hindi maniwala kay Dr. Google, no, o kay Mr. ChatGPT, Or kay no, TikTok. o kay TikTok. Kailangan po magpa-examine po tayo at magpa-check up sa isang OB-gynecologist. Yes. At ako naman po, tandaan po natin, no, iba-iba ang presentasyon ng mayomas at iba-iba din ang angkop na treatment, no? So, ibig sabihin nun, kailangan po nating pumunta, mag-follow up, kumonsulta sa ating mga eksperto or sa mga gynecologist natin para maliwanagan tayo at mabigay yung tamang lunas. para sa Individualized treatment, Ma'am Angel. At higit sa lahat, maraming options. No? Yes. Huwag kayong mag-atubili na magpatingin at you reach out. And then, your doctor naman, tutulungan niya kayo to come up with a good decision. Yes. Yes. So, maraming salamat sa ating mga experts. Very high yield ang session natin ngayon. Thank you. Thank you po. Thank you, Angel. Thank you. Kung nakatulong sa inyo ang usapang ito, maaari kayong mag-like, share, and subscribe sa Pogscast. Baka ito na ang impormasyong makakatulong sa inyo at sa mga mahal nyo. Samahan po kami next week. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang Infertility! Sa bawat yugto ng buhay ng isang babae, may mga kwento at tamang kaalaman na dapat pakinggan at maunawaan. Pogscast. Let's talk, Pinay.